Copy trading update dito sa Tickmill. So, yung 250 natin na initial na funds. So, ngayon, meron na siyang total profit of 18.82 USD. This is actually what I like, no? Kasi I'm really into conservative and at the same time, mababa lang yung ating kailangan na ilabas. Again, that's 250 USD. Tapos, yung profit na natin right now is $18. So, syempre may floating pa rin naman pero hindi pa tapos yung trade. So, nasa $6 yung current na floating. So, hintayin lang natin yan kasi kapag nagka-copy trade tayo, automatically, no, kinokopya po ng account natin yung master traders. So, yung master trader na nagte-trade, definitely, kung ano yung mga ginagalaw niya, hindi nyo magagalaw sa atin and auto-skill po ito. That's the reason why I stopped dito sa aking $200 kasi hininto na rin ng kinokopyahan natin yung kanyang copy trading. So, ilalagay natin siya dito sa aking account na 250. So, nasa $7 na ngayon siya yung negative natin. Pero still ongoing pa rin yung trade and that's what I like about dito sa copy trading. Yes, meron tayong mga reds pero laging mas lamang yung ating gains dito sa copy trading natin sa Tickmill. And of course, since nagte-trade tayo, doesn't matter kung crypto man yan or forex or stocks, there will always be risks. So dapat aware po kayo dyan. And always naman meron demo account dito sa Tickmill kung gusto nyo mag-trade manually. Then kapag ka nakapag-decide na kayo, then saan nyo i-try yung copy trading. Kung nakapag-try ka na mag-demo at interesado ka na mag-copy trade dito sa Tickmill, meron po tayong tutorial sa YouTube. Ito po yung ating tutorial on how you can create an account at magkarga ng assets. And then sa recent naman natin is kung paano po mag-set up ng inyong copy trading account dito sa Tickmill. Now, I know some of you may not be impressed dun sa profit natin. Yung iba sabihin, maliit lang yan. We have to keep in mind na maliit lang din yung capital natin, therefore maliit lang din yung risks. And yun talaga yung after ako. So, conservative and at the same time, kayang dalhin yung ating capital until the end. At natry ko na kasi mag-trade yung malakihan, tapos mataas yung risks, tapos hindi naging maganda yung ending. So, eto siguro yung tingin kong mas the best para sa masang Pinoy. At again, no, hindi ibig sabihin nagka-copy trade tayo, sure win kagad, no? Dapat pag-aralan din natin, i-check din natin ng maigi. And yung mga sinishare nating performance dito, yung mga results, no? Diyan po kayo mag-check, diyan kayo mag-base kung dapat bang gawin nyo rin. And again, yung aking nilalagay dito ay yung extra funds ko lang para alam ko din, no, yung sa aking risk appetite, kapag mawala man siya, if ever, at least yun lang yung kaya kong mawala. Hindi naapektuhan yung aking funds para sa everyday gastos ko. And that's all muna mga dongs. If meron kayong mga questions or requests, please do leave it down there in the comments at mag-follow for more contents like this.